Sige. Palapakan natin po yun. Muli po noon, pinupuri ka namin, sinasambahan sa kabila. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ni Moses, siya rin Diyos namin itataas mula noon ngayon pagpakailanman. Lord, muli po maraming salamat sa buong araw na pinagkaloob niyo po sa amin, sa buong linggo na pinagkaloob po sa amin, Lord. Maraming salamat sa pagkakataon muli na magkatipon-tipon po kami ng aming mga kapatiran, Panginoon, na upang pag-aralan ng mga salita. Amen. Diyos Ama, bago po kami tumago sa aming pag-aaral, aming pong hinihingi ng paglilinis ang aming puso't isipan sa lahat po ng aming mga nagawang kalabisan, O Lord, ng sa aming mga kakulangan. Kami po ay humingi ng paglilinis, O Lord. Patawarin po kami, Diyos Ama, sa aming mga naihilot, naisalita, maging naisip na hindi naging kaya-aya sa iyong harapan. Kung kaman po, Panginoon, ay nakasakit ng aming kapa, kasi nasadya man o hindi, o lingit man sa aming kaalaman, patawarin niyo po kami, Panginoon. Meron din po ulit sa lahat ng mga nagawa ng pagkakamali sa amin, ano din po silang malugod na pinapatawad, gaya ng pagpatawad din po sa amin. Lord, ulit po, maraming salamat sa araw na ito na punta amin sa gabing ito, Lord. Maraming salamat po sa pagkakataon upang kami mag-share ng mga salita at kami po mapinig ng mga salita. Lord, iniling po namin sa gabing ito na gabayan niyo po si Kuya Dan na siyang tatayo po at ipagturo po namin sa gabing ito. Ilagay niyo lamang po siya sa inyong likuran at naway pawang mga salita niyo lamang po ang share niya po ngayong gabi at naway ito yung maging paya, simple at upang madali po namin maintindihan. Ganoon din po sa lahat po ng makikinig sa gabi ito, sa lahat po ng nasa online, ganoon po sa amin dito sa face-to-face, buksan niyo po ang ating puso't isipan, gabayan niyo po kami sa lahat po ng aming maririnig na mga salita upang ito'y tumimo sa aming puso, Lord, at magamit po namin bilang isang tunay na Kristiyano, bilang isang tunay na tagapagsunod ng aming Panginoong Jesucristo. Yes, sir. Lord, ganoon din po sa aming mga kapatiran na hindi pa po nakaka-join, na po Panginoon, magkaroon po sila ng oras na makapag-join po ngayong sa aming Bible study, gabayan niyo rin po sila, O Lord. Lord, kayo ba kumabay po sa amin sa galing ito? Lahat ng ito pa namin itinadalangin, itinataas, sa matamis na pangalan ng Jesus, kasama ang Panginoon Espiritu Santo. Amen. Muli, welcome ang lahat sa pagtutuloy po ng ating Bible study. Nakadalawang linggo pala tayo naka-off. Nakadalawang linggo. So, namimiss namin kayo. At namimiss din namin yung gawain ni Lord. Sa ating may bago tayong series na pag-aaralan. At katulad ng dati na pag mayroon tayong katanungan, i-unmute na lang natin ang ating mga mic. At pwede tayo magtanong. Kahit konting hindi natin maintindihan dahil po of course online tayo, medyo may na-miss ng content at pwede tayo magtanong. Time out lang tapos mag-open ng mic. Bago tayo mag-umpisa, may tatanong ako sa inyo. Sa ba yung tao dito? Tayo pa, hindi po ba? Hands up ang hindi tao. Ito tanong ko muna. Tingin mo ba, ano po yung purpose ng pagiging tao natin? Dito kayo sa mundo. Ano yung purpose? Siyempre, bilang isang tao at bilang isang nilalang na Diyos ay maging kumilala sa Diyos, mampalataya yun. Yung gawin yung bilang isang Kristiyano na magpuri sa Kanya, magpasalamat. Sumamba. Okay po. Thank you po, Kuya. So, sa next na screen namin dito si Kuya Richie. Kuya Richie. Hello, Kuya. Sa yung opinion, pwede ka mag-unmute, Kuya. Sa yung opinion, ano po yung purpose ng yung ba't nandito ka sa mundo? Nagkaroon ng purpose na mo bilang tao.
pwede ka mag-unmute yung anong opinion mo. Kuya Richie? Wala. Si Ate April. Sige Ate April, ano po yung yung purpose mo, bakit ikaw ay tao, bakit ikaw ay nilalang ng Diyos? Para sa akin po, sir, is nandito ako para ako yung parang isang way para yung parang magkalat pa po or magbahagi about God words po. To share to everyone kung ano talagang kay God. Amen po. So, sa ating pag-aaral sa gabi ito, talakayin natin yung mga iilan. Tama yung sinasabi ni Kuya Ernest at si ating April, yung bakit tayo nilalang ng Diyos. Sa ating pag-aaral, yung titingnan natin yung mga primary purposes ng Lord. Yung especially sinasabi po sa Genesis. So, titingnan po natin sa ating pag-aaral. I-share lang po ako yung screen. Yan. Sabi niya sa ano ang tao. Sige Kuya Chris, basahin mo po ang ating introduction. Introduction. Ang aklat ng Genesis ay aklat ng simula ng kasaysayan ng tao. Dito nakatala ang pagkalalang ng Diyos sa tao na kung saan siya ay nilalang sa kanyang wangis. Ngayon, dalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Nilalangan ng Diyos ang mga tao ayon sa larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila ay kanyang pinagpala. Ang pasimula, ito ay mahirap na may pagkasundo sa ating nakikita sa ating panahon. Kung mayroong paglalarawan na magagamit sa tao ngayon, ito ay ang siya ay malayo sa larawan ng Diyos na puspos ng kagandahan at kabutihan. Dito ay may dahilan at malinaw itong pagpapaliwanag ng Biblia sa layo na makita ng tao ang kanyang sarili at siya ay mabalik loob sa kanyang Diyos at lumalang. Yan. Welcome po natin si Maria Jonah. Welcome po. Ang ating Maria, pag may sa tanong, ay unmute lang yung mic mo at pwede ka pong magtanong. Sige po, ang topic natin sa gabi nito, ano ang tao? So, mayroong kung very familiar kayo dun sa sinasabi na principle of first mention. Sino ba nakakarinig doon? Principle of first mention. Para ba nakakaalam ko ano yung principle of first mention? Prinsipyo ng unang pagkasabi. Ayun yung tama sa Tagalog. Ang example ng principle of first mention ay ganito. Halimbawa, kailan po unang na-mention yung marriage? Ang una, of course, sasabihin ng hindi pwedeng masabi ng LGBT na ang marriage ay unang na-mention sa kanilang hanay. O kung hindi, ang marriage ay na first mention in the Bible. Ibig sabihin, the principle of first mention, malamang doon natin makikita kung ano ang tunay na dahilan ba't nagkaroon ng marriage. Example yon. Dito naman makikita natin yung principle of first mention kung ano po ang dahilan bakit create ng Lord yung tao. Yun po yung ibig sabihin namin mga examples ng principles of first mention. So, sa aklat ng Genesis, yung unang book ng Bible, yung Genesis, sabi diyan, at simula ng kasaysayan ng tao, ito yun. Ang Genesis daw, ito po yung unang simula ng kasaysayan ng tao. Yung sabi ng aking teacher sa biology, nagulat ako kasi sa Catholic school na Salasal, ang sabi ng aking biology teacher, second year high school ako noon, first time ko narinig sa ata ng buhay ko, sabi niya, ganito yung sabi niya, yung tao daw ay highest form of animal. Highest form of animal. Sabi ko, dahil po ako ay na-raise na nagbabasa ng Biblia,
kahit kailanman hindi po ang aming yung nagtuturo sa amin na nagsasabi na tayo ay hayop, kundi tayo ay human being. Yan po, no? So yun po, ang kasaysayan ng ating ng human being, ang tao, hindi po tayo hayop, according sa sa biology, nagsimula po sa Genesis. Dito nakatala ang pagkalalang ng Diyos sa tao kung saan siya ay nilalang sa wangis ng Diyos. Ito po ay sa wangis, ibig sabihin, image ng Lord. So, kayo dyan, tayo lahat dito ay nilalang sa image ng Lord. Sabi sa Genesis, sabi doon, ngayon, lalagin natin ang tao. Sabi niya doon, natin, nagpapahiwatig na yung Trinitarian formula, the Father, Son, the Holy Spirit. So natin, sabi niya, gawin natin siyang kalarawan natin. Nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Yon. So, ang larawan ng Diyos, anong sabi ng Bible? Kalarawan natin yung Diyos. Pag sinabi natin kalarawan natin ng Diyos, ano po ang nasa isip natin? Kaya, Rocky, ano po nasa isip natin pag sinabing Sinabing kalarawan, nasa isip ko kagad yan, ay parang identical siya. Parang kamukha yung pwede nga pati yung yung characteristics Image niya, of yung God. image niya, as kalarawan. Amen. Amen po, Ate. Image of God, sir. Ano po? Sige po, We created same like Ano image of God. Apo, Ate. Ano pangalan mo, Miss Honor? Miss Honor. Edith, Edith, sir. Edith po ito. Sige po, Ate. Sige po. Tanda na. Siya, Kuya Chris, pag sinabi mong kalarawan tayo ng Lord, anong nasa isip mo? Yun, kawangis tayo, kamukha at hinulma ayon sa kanyang itsura, ayon sa kanyang figura. Kuya Jude, ikaw kaya, pag sinabi image of Lord, ang Diyos tayo, ano kaya nasa isip mo? Pag kawangis ang Diyos, anong nasa isip mo? Kawangis, ang pagkakaintindi ko sa kawangis na is yung hindi lamang ipang physical ng pagkakawangis, kundi pangkalooban, spiritual, at ang lahat ng pananalita niya, lahat ng kanyang gawain dapat kawangis sa kanya. Amen. So, ang kawangis ng Diyos sa isang maiksing description, ang Diyos natin, of course, siya ay Espiritu, tayo naman tayo hindi Espiritu. Pero ang kawangis ng Lord, tayo lang po nilalang ng Diyos na mayroong sariling disposition. Mayroon tayong sariling mayroon tayong free will. Sabi niya, Kuya. Pero isa pang yung mayroon tayong sense of right and wrong. Ang mga ibang hayop po, wala po silang sense of right and wrong. Paano nalalaman natin na wala silang sense of right and wrong at paano natin malaman na mayroon tayo? Kasi po tayo, mga tao, nagtakda po tayo ng batas. Kasi mayroon tayong sense of right and wrong. Sa animal kingdom po wala. So that's why we cannot call ourselves animal. We are human beings. We are distinctly iba po sa animals. So yan po sa sa ilang katangian ng Diyos na natin naman sa wangis. Marami pa po yan, pero yun po muna ng ating talakayin. At makikita natin sa pag-aaral natin at kung ano pa po mga kawangis ng Diyos natin na dapat nating gampanan. So sabi dito, lumalak siya ng isang lalaki at babae. At sila ay kanyang pinagpala. So malinaw sa yung sa principle first mention, wala pong LGBT, wala pong bakla, wala pong tomboy. Lalaki at babae ang nilalang ng Diyos. So wala po 'yon. So kung ano man pong naririnig natin sa sa sosyedad ngayon, hindi po 'yon ang sinasabi ng Biblia. Ang nilalang niya at lalaki at babae. And of course, by science, sa science,
wala po tayo nakikita na gay genes. Mayroon lang X and Y chromosomes. Yun lang po yun. Wala pong gay genes. So sabi po dito ay sila po ay kanyang pinagpala. So, paano pinagpala ng Lord ang unang tao? Paano kaya? Sinabihan sila na pamahalaan yung mundo. Hindi, isa rin yung binigyan sila ng free will. Yan. Pagpapala rin sa kanila yung... So, pag yung blessing na, halimbawa, example lang ito, pag sabi natin pinagpala sila, actually, nung the time na create sila, pinagpala sila, nagkaroon na ng blessing sa kanila na kanila matatanggap. Pero actually, ang blessing na yon, mayroon na silang natanggap, pero mayroon pa silang natatanggap. Anong unang natanggap nila? Sa Genesis po, ang lahat po ng mga bagay, prepared ng Lord bago niya create ng tao. Create niya yung animals, create niya yung plants, create yung water, ang tubig, isda, lahat, create ang hangin, lahat. Tapos ang last na ginawa, yung tao. Pinagpala na sila bago sila likhain. Tapos, nung nililikha sila, pagpapalain pa sila. At yun po yung pag-aaralan natin. Titingnan natin kung paano sila pinagpala. So, yan po sinasabi ng Genesis 1:26 hanggang 28. Ang pasimulang ito ay mahirap na may pagkasundo sa ating nakikita sa ating panahon. So, mahirap na daw makikita yung plano ng Diyos, kung ang original plan niya. Mahirap na daw makikita sa kasalukuyan. Kaya po tayo nag-aaral kasi po nais nating ibalik yung original plan ng Lord sa atin para po tayo pagpalain. Yan po yun. So, halimbawa, kasi mga tao, na sila, malayo na sila sa Diyos, no? Malayo na sila sa Diyos. Kung may tanong po, pwede mag-time out po, pwede mag-unmute, tapos magtanong. Sa dito, kung mayroong paglalarawan na magagamit sa tao ngayon, ito ay malayo sa larawan ng Diyos na puspos na kagandahan at kabutihan. So, to be honest, sa atin, sa totoo lang, kahit po ay katulad sa, kahit sa mga matatagal na Kristiyano, kahit dekada-dekada na Kristiyano, ay lumalapit tayo dun sa original plan ng Lord, pero malayo pa rin tayo. Malayo pa rin. So, how much more yung mga taong hindi po nag-aaral ng salita ng Diyos, ay hindi po sumisikap para po lumapit sa Diyos. Ay yung sumisikap ka, lagi kang pumapalma, how much more hindi, sumisikap. So, yun po, yung pag-ararawan ng Diyos, kasi tingnan mo lang yung susyedad natin. Sa susyedad natin, sa pagkakita natin, sa Pilipinas na lang, simpleng, lang, ang susubo ng gobyerno na mag-face shield, hindi pa masusunod, nagre-rebelde pa sa gobyerno. Kung di tayo makakasunod sa gobyerno na nakikita natin, mahirap po makasunod sa Diyos na hindi natin makikita. Yun pong realidad. Kung hindi natin nasusunod ang mga tao, ang nag-uutos sa atin, na nakikita natin, malayo po na masunod natin ang mga bagay na inuutos ng Diyos na hindi natin nakikita. Yun po yun. So, dito, may mga dahilan at malinaw itong ipinapaliwanag ng Biblia sa layo na makikita ang tao ang kanyang sarili at siya ay magbalik loob sa Diyos at sa kanyang Diyos at lumalang. So, yung purpose natin ay balik natin yung original plan ng Lord sa atin bilang tao. So, may plano ang Diyos sa atin. Isa pa lang. Kuya John, pakibasa po ang layunin ng Diyos para sa tao. Ang layunin ng Diyos para sa tao, ang tao ay hindi produkto ng aksidente, ng kalawakan, katulad ng sinasabi ng maraming mga siyentista. Siya ay isang nilalang ng Diyos para sa isang tiyak na layunin. May mga tiyak siyang katangian at patutunguhan ayon sa plano ng Diyos. Siya ay nilalang na moral. Mayroon siyang kakayahan na piliin ang tama at mali.
Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Bagaman at siya ay nilalang na ganap na mabuti, kaya niyang maging masama, ito ay kanyang pipiliin. Ito ay kalayaan na kasama ng kanyang pagkalalang. Walang tao na maaaring magsasabi na wala sa kanya ang kapiliang ito. Ano ang kanyang pinili? Amen. So ang unang katangian ng tao na kahawig ng Diyos, na yung kawangis ng Diyos ay siya ay isang moral na tao. Mayroon, ibig sabihin ng moral na tao, mayroon siyang choice. Pwede siyang mamili ng tama o mali. Yun ang ibig sabihin ng Kaya nga po may pag sinasabi natin ang baba ng moralidad mo, ibig sabihin lagi kang nakakasala, mayroon kang laging pinipiling mali. Yun ang ibig sabihin nun. So mayroon siyang kakayanan na mamili ng tama at mali. Ang unang utos sa tao ay yung huwag kainin yung fruit ng knowledge ng good and evil. Ito po yung command niyan. Makikita natin sa Genesis 2:16 hanggang 17. Iyan po ang kaisa-isang command na binilin ng Lord sa tao. Isa na nga lang yung command, hindi pa nagawa. Di po ba? Isa na lang. Tingnan natin. Sabi niya doon, makakain mo lahat ng alinmang bungang kahoy sa halaman. So, ang kinakain nila at ang time ni Adam and Eve ay halaman. Hindi sila kumakain ng fish. Hindi sila kumakain ng karne. Bakit? Ayaw niyong tanongin kung bakit. Bakit halaman at saka Bakit? bakit? Bakit kaya halaman lang? Walang fish, walang meat. Bawal kumatay. Kasi po, wala pa pong pagtitigis ng dugo. Wala pa. Wala pang pagtitigis ng dugo. Kasi kung alam sa langit ka, tapos may pinatay ka doon na manok, hindi na langit yun para sa manok. Yun. Wala pang pagtitigis ng dugo. Kaya po, ang kinakain nila bungang kahoy ng sa halaman. Dito, maliban sa bungang punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So, yung bungang kahoy, pag kinain mo siya, nagbibigay siya ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Parang hindi masama pakinggan. Kasi Pero, ba't ayaw ng Diyos na magkakaroon ka ng knowledge ng good? Kasi kung may knowledge ka ng good, mayroon ka rin ng knowledge ng evil. Yun. Ganun yun. Kaya ayaw ng Diyos na mayroon ka tayong ng knowledge ng good. Ang sabi ng Lord, kasi kasama nila yung Lord, kung isipin natin, ang Lord natin is, siya na yung good. Siya na yung dapat niya tularan. Pero outside ng good sa Lord ay hindi na good yon. Ibig sabihin, yung knowledge ng good na yun, sinasabi ng good, actually it's hindi siya good kasi labas na siya sa katangian ng Diyos. Yun na po yung katangian ng bunga. Nakita nakuha natin, katangian siya ng bunga ng kahoy na yon. Hindi na siya katangian ng Diyos. So, ang gusto ng Lord, ang lahat ng kay Adan at Eva, ang masusunod nila, yung tularan nila, ay yung ultimate good. Yun po yung ating Diyos. So, wag kainin daw ang bungang iyon. Kasi pag kinain na sila ay mamamatay. Namamatay ba sila pagkatapos nila kinain? Anong sagot doon? Hindi. Kasi nalaman nila yung tama at mali. At nalaman nila yung wala silang damit, yung ganyan. Namatay sila, namatay sila spiritually. Namatay sila spiritually. Namatay pa sila physically? No. Hindi. No. Imagine natin, ang taong isinila ngayon, pag in-imagine mo, pag sila siya yung 1 second old pa lang na baby, actually, he or she is in the process of dying already.
Kaya po, nung kumain si Adan at Eva, hindi sila namatay physically, pero they are in the process na sila po ay pamamatay na. Kasi nung una, wala pa po yung proseso na yon. Nagkaroon na yung proseso na yon by the time na kumain sila ng fruit. So makikita natin, hindi lang sila spiritually namatay. Physically, umpisa na po sila namamatay. Yan po yung ang fruit ng bunga ngayon. So, sabi dito, bagaman sila at siya ay nilalang na ganap na mabuti. So si Adan at Eva, no, sila po ay ganap na mabuti. Pero kaya nilang gumawa ng masama. Si Adan at Eve, kaya nilang gumawa ng masama. Si Lucifer, nung hindi pa si Satanas, nakatira siya po sa langit, at nakasama niya yung Diyos, kasama niya ang mga angeles, siya po ay ganap na mabuti. Pero pinili niya pong maging masama. So, ibig sabihin, si Adan, katulad ni Adan at Eve, na maganda yung buhay dun sa paraeso, wala na silang, magtatrabaho na sila, wala silang kasakitan, lahat po ay mabuti. Ang environment nila ay perfect. Hindi katulad sa atin, sa Saudi, mainit. Sobra. Kaya nag-aircon sa Pilipinas din. Ngayon nag-aircon kami dito, maingay yung aircon. Yan. Nag-internet tayo, mahina ang internet natin. Hindi perfect yung ano natin. Nag-aaral tayo dito ay medyo nagkakalabuan pa kasi yung connection. Sila, perfect yung environment nila, pero nakasala sila. Ibig sabihin, ang perfect na environment, hindi po nagbibigay ng assurance na maging ikaw ay mabuting tao. Hindi po yun. Ang perfect na environment ay hindi po nabibigay katulad ni Lucifer. Ang nagsisikap tayo mag-aral, mapalapit sa Diyos kasi po para po tayo ay hindi lang po magiging perfect, papunta po sa perfect na environment, papunta po sa paradise tayo mamatay. Kundi ang perfect talaga ay yung makasama natin ng Diyos. Yun talaga yun. There is no such thing na perfect environment tapos iwalay ka sa Diyos. Kung iwalay ka sa Diyos, ibig sabihin, yung environment ay hindi perfect. So, tandaan natin yun. Ibig sabihin na sagana kayo, hindi ibig sabihin na marami tayong pera, pag-uwi natin sa Pilipinas, ay okay na tayo. Hindi po. Hindi po tayo okay. Pag okay tayo, pag sinasabi natin, kasama natin ang Diyos, tayo ay maibalik sa kanyang original na plan, na tayo ay moral na tao, no? At tayo ay pipili ng tama. Yun. So, walang tao na maaaring magsabi na wala sa kanya kapilihan ito. Ano ang pinili niya? Ano natin ang pinili niya ng hindi? Pinili nila yung makasala sa Diyos. Kaya nga po, pag ikaw ay ng babae dito, hindi po aksidente yon. Pinili mo yon. Hindi po yun, kung ikaw ay ng lalaki dito, hindi rin na yun, kasi also dito sa OFW, hindi rin yun aksidente. Kung ikaw ay napunta sa balad, dito katulad sa Jeddah, sa balad, tapos ay tumitingin-tingin ka doon ng legs, kaya kasi wala ngayong abaya, iba, pinili mo tumingin ng legs, no? Ganon. So, kala ay pinili. So, dapat makikita natin, ang lahat natin pipiliin ay tama. So, yun po yung natin, So, bago tayo magpatuloy, mayroon bang katanungan dito sa first stop natin? Natalakay yung tao ay isang moral na tao? May mga katanungan? Si Kuya RJ, si Kuya Desiree, Kuya Ate Kerilane, may katanungan po? Ate Maria? Wala naman po, sir. Wala naman po. Kuya Jobert? May tanong po kay Jobert? Si RJ ka? Sige po. Kung may katanungan ko ito, Kuya. paano po yung mga isinilang na walang sariling pag-iisip, mga retarded, mga autistic, yung hindi sila nakapag-isip ng tama? Yeah. Di po ba, sabi po dyan, siya ay nilalang na moral. Dahil tayo nga po ay nakawangit sa Diyos, di po ba? Paano sila na pinanganak ng since born? Ganun na po nangyari sa inyo. Okay. Yung matatalakay natin yan mamaya, Kuya. Okay. Mo lang. Sige po.
nung pumasok yung kasalanan sa sanlibutan. Patalakay natin yan. So magiging example natin yung, ano, yung mga baby na paano sila makapili, retarded sila. Yan. Sige po, pero pa ng katangan. So, ano, sila po ay nilalang na moral. At pangalawa po na pangalawa, at pinagpala, Kuya Ernesto, pakibasa Kuya, ito. Alam ba, sir? Siya ay tagapagmahala ng Diyos. Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig. At pamahalaan ito, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa daigdig. Ibinigay ng Diyos sa tao upang pamahalaan lahat ng naririto at dapat nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng tao. Ito ba ay totoo sa kasalukuyang panahon? Amen. Ilang ba, sir? So, ang una, kung ano to, sige po, okay lang. Ang tao po, ano, ay ginawang tagapamahala ng Diyos. Lahat po ng create ng Lord, ang mga isda, ang mga ibon, ang mga hayop, mga halaman, lahat po ng create niya, ginawa niyang tagapamahala ng tao. Ibig sabihin, huwag niyang sirain. Siya po ay tagapamahala. Ito ay payamanin niya. Ang isda, payamanin niya. Ang mga hayop, payamanin niya. Ang mga halaman, payamanin niya. Yung hangin, huwag niya sirain. No? So, ibig sabihin, sabi ko nyo, pamahalaan. Ang tao po ay ginawang representative ng Diyos dito sa lupa upang mamahala. Actually, pwede namang gawin ng Diyos na siya po ang mamahala. Pero, ang ginawa ng Lord ay binigay po sa tao ang pamamahala ng kanyang creation. So, lahat po ng creation na create ng Lord ay tayo po ang tagapamahala. So, sabi ko mo, ang daigdig ay binigay ng Diyos sa tao upang pamahalaan. So, dapat po lahat ng nakikita natin ay huwag nating sirain, dapat natin pagyamanin. So, ang tanong natin, ito ba ay totoo sa kasalukuyang panahon? Parang hindi, kasi marami pong sakit, mga tao. Actually, marami pong bagay na, na kahit dito tayo sa Saudi Arabia, isa pong create ng Lord sa atin ay yung panahon, yung time. Yung time create sa atin yon. Ang time, dapat nating pamahalaan. Yan. Dapat nagagamit natin yung oras natin sa mga mabubuting bagay. Katulad nito, sa oras natin, nagagamit natin sa pag-Bible study. No? Ang ginawa tayong tagapamahala ng yung time out sa opisina. Binigay din yung Lord tayo po mamahala noon. Ibig sabihin, mayroon tayong choice, no? Mayroon tayong choice. So, marami pong bagay na binigay ng Lord sa atin, pwede tayong magbanggit. Kuya, ano pa ba naisip mo na binigay sa atin na pamahala? Kaya, Chris. Oras. Kahit anong create ng Lord? Ayun po, na binigay niya tayo ng napamahalaan para sa ating mga gamit, sa ating mga ari-arian, sa mga alaga natin, gano'n. Opo. So lahat ng ating natatanggap na pagpapala mula sa Diyos ay kasama rin sa ating pagyamanin, pamamahalaan natin. Ang ating sa mga tatay dito nanay, ating family, dapat nating pamahalaan yon. So ating application, application sa ating buhay as Christians. So ito, may tanong po ba tungkol dito sa tagapamahala? Pero minsan yung tao nagiging yung nagsumosobra sa minsan sobrang nagkakaroon ng imbalance hindi balance yung daigdig dahil sa tao rin.
ano, sino pa po nais mag-share? Ate Cheryl, Ate Desiree. Si Honor, ang pangalan. Ate Edith. May share. Ate April. Ate Kenneth. Kuya Richie. Kuya RJ. Si Ate Caroline. Wala bang mga tanong? Ate Maria? So, lahat tayo po, tagapamahala ng Diyos. So, tingnan natin, as Christians, dapat natin magampanan ito. Dapat natin balikan. Dapat hindi tayo nagkakalat ng basura. Mga simpleng examples. Mayroon ako isang Kristiyano na dati kong kasama sa church. Naiba na sila ng sector. Yung toothpick, hindi toothpick, toothpick at saka yung balat ng candy. Balat ng candy. Kumain siya, tapos tinulog niya sa kalsada. Sabi ko, ba't tinulog sa kalsada? Sabi niya, may nagtatrabaho naman dyan na magwawalis. Trabaho lang nila yon. Tanong ko sa kanya, trabaho mo bang magkalat? Hindi siya nakainig. Trabaho mo bang magkalat? Parang ganon, yan. Sabi nga minsan nakita ng wife ko may toothpick sa baba. Sabi niya, nagtapon ka ng toothpick. Sabi ko, toothpick ko andito o dito, toothpick ko. Ibig sabihin, sa mga kahit maliit na bagay, magiging kahit wala nakakita, mag-act po tayo na bilang namamahala po tayo. Sinusunod natin yung yung Diyos. Hindi natin trabaho yung magkalat. No? So, walang tanong? Wala naman po, sir. Malinaw ba? So, natalakay natin yung tao ay isang mura na tao. Ibig sabihin, pwede siyang mamili ng tamang mali. At pangalawa, siya po ay tagapamahala ng Diyos. Ang pangatlo, Kuya Chris, pakibasa. Siya ay tinalaga na maging anak ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa simula pa lamang ay kukumpin ang tao na maging anak niya sa pamamagitan ng Jesucristo. Dahil sa pag-ibig, ang plano ng Diyos sa simula pa lamang, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang tinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ng Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang dakilang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Ang nais ng Diyos para sa tao ay makapiling siya sa habang panahon sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ang lahat ba ay may tuturing na anak ng Diyos? So, una-una, sabi natin, ang tao ay isang moral na tao. Pangalawa ay siya po ang tagapamahala. Ang pangatlo naman ay siya po ay itinalaga na maging anak ng Diyos. Tingnan natin na itinalaga na maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang tao ay hindi talaga siya anak ng Diyos. Itatalaga pa lang siya. Sabi po ng Bible, ito po sinasabi ng Bible, ito. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ito yung Diyos Ama natin, dahil sa pag-ibig niya, tayo ay kanyang itinalaga na maging mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo. Ibig sabihin, nung tayo ay si Adam and Eve, hindi po sila anak ng Diyos. Sila po ay, itatalaga na maging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Tayo man din, hindi po tayo anak ng Diyos. Kaya po mali po yung sinasabi ng kwento sa kanto na ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Hindi po, lahat ng tao po ay hindi anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay, magiging anak ka lang ng Diyos kung ikaw ay sa pamamagitan ni Jesucristo, ng ating Panginoon. So wala pong, kasi kung anak po tayo ng Diyos, isipin niyo mabuti ito. Bakit kailangan pa mamatay ang ating Panginoong Hesus para po tayo iligtas kung tayo ay anak ng Diyos? Di ba? Bakit kailangan ng ating Panginoong Hesus mamatay para po tayo iligtas kung tayo ay anak ng Diyos? Hindi po tayo anak ng Diyos. Sabi ng Bible, tayo ay itinalaga na maging anak ng Diyos. Yun po ang original plan ng ating Panginoon.
ang Diyos Ama, mula pa sa pasimula pa, at maging po, sinasabi ito ng Efeso, no, ito po ay sa New Testament na. Yun pa rin po yung plano niya. At hanggang ngayon, yun pa rin po ang plano niya na lahat ng tao ay itatalaga sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ay tanong, paano naman po sina Abraham, wala pa si Jesus Christ? Paano naman po yung mga prophets ng Old Testament, wala pang ating Panginoon Jesus? Di ba? Kasi yun ang logical na tanong eh. Lahat po ng tao po, no, na katulad ni Abraham, Isaac, Jacob at mga propeta, sila po ay naniniwala sa promise na paparating. Kaya po sila, they were saved by faith sa promise na darating. Tayo po ay naligtas sa promise na fulfill, na dumating. Sila po ay looking forward sa promise, tayo po ay looking backward sa naganap na promise. Kaya po pareho lang yun. Yung pagdating ng ating, sila pa ay umasa sa ating Panginoon Jesus na darating, tayo po ay natin po, we are looking back sa pagdating ng ating Panginoon Jesus. Kaya po pareho silang ligtas kung tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So ang nais ng Diyos na tayo ay makapiling niya habang panahon. So ang tanong, lahat ba ay may tuturing na anak ng Diyos? Kasagot natin yon. Hindi. Ang lahat po ng tuturing na anak ng Diyos ay yung nagpasakop lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yun lang po yun. So hanggang hindi tayo naniniwala kay Kristo, likha tayo ng Diyos, pero hindi tayo anak ng Diyos. Hanggang sa dumating panahon na ang ating paniniwala kay Kristo ay buo. At yun ang magpapatunay na anak tayo ng Diyos. So may katanungan ba? Sir, nung unang panahon, di ba, ang directly nakakausap nila ang Diyos. Tapos nung dumating si Jesus, si Jesus na yung naging mediator, parang natin. Naging natin sa kanya. Siya na yung dinidirekta natin para papunta sa Ama. Sa tunay na Diyos. Sa lumikha. Ang directly ko yan Kasi minsan, Lord, parang si Jesus na yung pinakamataas eh. Mayroong pinakamataas Diyos eh. Yung lumikha sa kahit kay Jesus, di ba? Yung Diyos ang Ama ang pinakamataas. Dapat sige kuya, tanong, sige, diretso pa. Siya, dapat ang Diyos pa rin yung kikilalanan, yung tagapamagitan ng Jesus, di ba? Na kumbaga, mayroon tayong Diyos Ama, pangalan Yahweh, di yata. Yahweh ba? Or Kuya Chris, pakibasa. Kuya, first John 1:1. May babasa lang si Kuya, ito pa lang, mayroon tayo. Sandali po. John Sandali lang po, 3:16. ibabasahin na tayo. Hindi po, sige Kuya, Rocky, pakibasa John 1:1. That which was from the beginning, which have heard, which have seen with our eyes. John 1:1, Kuya. Kala ko first John. Okay. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Okay, ito pa. Ang sabi po rito sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, hindi siya nilikha. Ito Kuya, clarify ko yun. Dali po. Gusto ko lang. Ito po yung Kuya, ito. In the beginning was the Word. Ito, ang Word, ibig sabihin nito si Jesus Christ, Panginoong Hesus. And the Word was God. Ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. And the Word was God. The Word was with God. Ang ating Panginoong Hesus ay kasama niya ang Diyos Ama. And the Word was God.
He was in the beginning with God. Yan. At sabi dito sa verse 3, all things were made through Him. Without Him was not anything made that was made. So makikita dito kuya sa ano nito sa mga verses na to na ang ating Panginoon Hesus ang word kasama niya po yung Diyos Ama. So ang sinasabi po diyan na siya po ay Diyos. So ang ibig sabihin ng siya ay Diyos, hindi siya po create. Siya po ay Diyos na from the beginning. Hindi po mataas ang God the Father, tapos God the Son as subordinate, tapos God the Holy Spirit. Iba lang po ang function ng God the Father, iba yung function ng God the Son, iba yung function ng God the Holy Spirit. Sabi dito, all things were made through Him. Without Him, what anything that was made. Siya po, ang lahat po ng nilikha ay nilikha through Him. Sa pamamagitan niya. So, ibig sabihin, Diyos niya kuya kasi ang nilikha ng tao katulad ng tao, ang nilikha ng Diyos na katulad ng tao ay hindi siya maaaring maglikha. Hindi maaaring maglikha ang Diyos sa pamamagitan natin. Nakuha mo kuya, ang ating Panginoon Hesus ay Diyos kasi nagkatawang tao siya. Diyos siya na nagkatawang tao. Ito yung sinasabi na ng John 1:14. John 1:14. Ito yung sinasabi. Kuya, John, pakibasa. And the word became flesh and dwelt among us, and we have seen the glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. So yung ating Panginoong Hesus, yung word, yung capital W, became flesh, naging tao siya, dwelt among us. Yun po kuya, ang ating Panginoong Hesus, tagapagpagitan natin siya, pero hindi siya po subordinate sa ating Diyos Ama. Iba lang pong function ng God the Father at God the Son. Ang God the Father, siya po ang nagplano. Ang God the Son, siya po ang nagpatupad. Ang God the Holy Spirit, siya po yung nagagabay sa atin ngayon, nagbibigay kapangyarihan. Yan po siya, short description. Yung concept ko noon, na pupuntahan man siya. Pero kaya nung unang panahon, like for example, sa panahon ni Isaac, na Abraham, ang narinig na boses ng Diyos. So, habang tumatagal ang panahon, kailangan niya magsakatawan. Kaya naging yung word na yon na may mga sinasabi nila, it became flesh through Jesus Christ. Kasi para sa akin, noon mahirap paniwalaan ang hindi nakikita. Ngayon bumaba siya sa pamamagitan ni Yesu Cristo para may makita na may representasyon ng Diyos na sa kanyang mga salita, yun ang salita ng Diyos. So it's actually the God is the Word, or the Word is the God, and He became flesh through Jesus Christ and dwelt among us para pakita ng tao na ang Diyos ay buhay at hindi lamang ngayon nakikita na siya sa katawan, sa physical na representasyon ni Jesus Christ, pero wala silang pinagkaiba. Kundi isang Diyos lang sila, isang Diyos through the Holy Trinity, which is the God the Father and the Son. The God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ito yung simbolo na kung saan para mailagay tayo sa isang parang box na kung hindi kayo maniniwala na hindi ako nakikita, okay, magkasa sa katawang tao ang salita. At ito ang papatunay din ang Holy Spirit na mag-guide sa atin. Parang yun ang konsepto ko. Okay. Yung nabanggit ni Kuya Jun, isa po yung Diyos, may tatlong persona, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sa tatlong persona yun. Yung persona na may iba-iba silang function na sasabi natin. So, from the beginning when I say from the beginning, from all eternity past, yun na, may function na po sila. Na yung God the Father may function na sa sarili. Ang God the Son may function na sa sarili. Ang God the Holy Spirit may function na siya. Nung nagkaroon ng creation, hindi po nagbago ang function na yon. Makikita natin yun sa pag-aaral natin na makikita natin na yung
ito yung plano ng Diyos Ama. Ang nagsagawa, yung Diyos Anak, at ang nagpapatuloy nito ay ang Diyos na Espiritu Santo. Iisa lang Diyos po yun. Ano lang po yun, isang short description, pero actually matatalakay natin yan sa ating pag-aaral. Matatalakay natin na yung person of the Trinity, una-una God the Father, pag-aaralan natin kung sino siya. Ang si Jesus Christ, pag-aaralan natin kung sino siya. Ang Holy Spirit, pag-aaralan natin kung sino siya. Tapos, sabay-sabay natin pag-aaralan kung ano yung Trinity, yung tatlo natin pag-aaralan. After nitong topic na. After nito ng topic na to, nasunod, yan. Na-advance ka lang, Kuya. Kuya si Ernesto, advance ka lang. May chat video. Ha? Sa? Yung natakpa ng Natakpa ng top. kulay orange. Yeah. Baka may question. Hindi ko pa nakikita yung screen. Tayo na yan. Tayo na yan. Hindi ko na. So, dito tayo magtatapos, so, ang tao ay tinalaga ng Diyos na maging anak ng Diyos. So, paano tayo maging anak ng Diyos? Sa pamamagitan ni Kristo. Yan po na. So, dagdag ko lang dun sa sinasabi ni Kuya Ernesto kanina, si Adam and Eve lang po ang lagi pong may continual na fellowship sa God the Father. Continue pong fellowship nila. Hindi nila nakikita, pero naramdaman. Kasi po, makikita natin, wala pa pong nakakita kay sa Diyos. Si Moses at ang iba pong propeta na nadidinig nila, pero hindi po continuous ang pagkadinig nila. Hindi po katulad ni Adam at Eve na nakasalamuhan nilang ating Diyos Ama. Nakasalamuhan nila. Si Moses po, ang ibang propeta, hindi nila nakasalamuhan ating Diyos Ama in a regular basis. Yung si Adam at Eve lang po. Kasi po, nahiwalay na nga po yung tao sa Diyos, nagkaroon na ng kasalanan, wala na sila sa paraiso, kinalaya na sila, kaya po wala na silang fellowship. Sige po, dito tayo magtatapos. Bago tayo magtapos, may katanungan. Sana talakay natin. Una-una, ang Diyos, ang tao ay isang moral na tao. Kahit mayroon siya kakayanan na pumili ng tama o mali. Siya po ay tagapamahala ng Diyos sa lahat po ng nilikha ng Diyos. Kasama natin yung family natin dyan. At ang pangatlo, lahat po ng tao ay itinalaga na maging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sige po, may tanong po. Sige po, Ate Brenda, Ate Maria, Ate Sherry. Pwede na po mag-open ng camera. Pwede na po ng camera, pwede na po mag-open ng mic, pwede na po magtanong. Sobrang liwanag ba? Walang tatanong? Malinaw. So, nahiya na. Intindihan naman po, sir. Nahiya naman. Opo. So, yung pinaka-purpose talaga ng pag-aaral natin ng Bible study na ito ay para sa magpalapit sa ating Panginoon Jesus. Wala namang ibang purpose to. So, sayang na po yung yung ating effort dito sa lupa kung hindi natin makilala ng lubusan ng ating Panginoon Jesus. Kayo po ay nag-graduate, alam ko ay nagtyaga kayo. Kung kapag nagtyaga ng ilang buwan, 8 months, 6 months? 8 months. Ito po, magtyaga nyo ito habang panahon, habang tayo ay nabubuhay. Kaya pinag-usapan natin dito ay eternity, hindi po yung buhay natin sa Pilipinas, ay yung buhay natin sa lupa. Amen. Sige po, pag wala po, magpo-close po tayo. Tayo po ito ngayon, pangunahan ni Kuya Chris. Po, tayo po yung manalangin. Natin po pala ng Diyos ng Pag. Hallelujah, God. Hallelujah. 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 Ama namin na nasa langit, banal na pinakamapangyarihan sa lahat. Panagat ni Sampa, maraming salamat po muli sa mga oras nito, Lord God. Gusto kami, Lord God, nakatanggap po ng mga salita na nagmumula sa inyo. Maraming salamat po, Lord God, sa mga salita niyo, Lord God, namin magagamit, Lord God, sa pang-araw-araw namin buhay.
At nawa, Lord God, pahintulutan niyo po kami, Lord God, na ito yung maibahagi namin, Lord God, sa mga tao, Lord God, namin makakasalamuha, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa inyong salita na nagpupuno sa amin, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa mga salitang ito, Lord God, na aming magiging gabay sa aming pang-araw-araw, Lord God. Nawa, Lord God, patuloy niyo po kami, Lord God, pagpalain ng mga oras, Lord God. Nawa, Lord God, magkaroon po kami, Lord God, ng pagkakataon, Lord God, magkasama-sama. Muli mapag-aralan ninyo mga salita. Nawa, Lord God, patuloy kami matuto, Lord God, patuloy kami magkaroon ng empowerment, Lord God, na kung saan, Lord God, kami po, Lord God, lalakas, magpapalakas, Lord God, kami, Lord God, patuloy na lalapit sa inyo, Lord God. Maraming salamat po, Father God. Nawa, Lord God, sa patuloy po na paglapit sa inyo, Lord God, kami po, Lord God, patuloy na kumikilala sa inyo, patuloy na makakakilala sa inyo, Lord God, patuloy na malalaman, Lord God, ang inyong kabutihan, bakit po kami, Lord God, na ginawa niyong tao, Lord God. Maraming salamat po. Pray, Father God, sa ating po mga kasamahan, Lord God, na narito, nawa, Lord God, patuloy, Lord God, na kami ay magkaroon, Lord God, ng pagkakataon, Lord God, na maibahagi ang mga salitang ito, Lord God, na nagmumula sa inyo, Lord God. Patuloy niyo rin po kami, Lord God, pagpalain sa aming mga buhay. Ingatan niyo po kami pagpalain, Lord God, ng malakas na pangatawan, maayos na kalusugan, na malayo sa namumuri ng kasakitan, especially, Lord God, itong COVID-19 pandemic na ito, Lord God, ay walang kapukuhan sa aming mga buhay, Lord God. Maraming salamat po. Pagpalain niyo rin po, Lord God, ang lugar na ito, Lord God, sa aming kung saan, Lord God, kami po, Lord God, ay patuloy, Lord God, na pinapagamit ang lugar na ito, Lord God, sa kami, Lord God, ay makapagbahagi ng inyong mga salita, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, especially kay Sir John, Lord God, na anong oras, Lord God, ay bukas palat, Lord God, na kami tinatanggap, Lord God, na bahagi, Lord God, ng inyong mga salita. Maraming salamat po. Muli, Father God, sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, Lord God, kayo po, Lord God, na mag-iingat sa amin, Lord God. Pagpalain niyo po kami, Lord God, sa aming mga buhay. Magyari po, Lord God, ang inyong kalooban sa amin. At kami po, Lord God, ay susunod sa anumang inyong naisin sa amin, Lord God. Dahil din po namin sa inyo, Lord God, pagkalooban niyo po kami, Lord God, na masarap na kapahingahan, nahibig na pagtulog, makalangit na panaginip, at panibagong lakas sa panibagong bukas. Maraming salamat po. Muli, Father God, sa kasama po, Lord God, na aming mga kapapamilya sa Pilipinas, Lord God, patuloy niyo rin po sila, Lord God, pagpalain at ingatan, patnubayan, proteksyonan sa amin mga ginagawa namin, Lord God. Maraming salamat po. Mag-isip po pala, Lord God, na aming tatanggapin na nagmula sa inyo. Muli po namin dalahin sa inyo, Lord God, na maging malinis, Lord God, at magbigay kalakasan, kagalingan sa aming mga physical at mga katawan. Ano man po, Lord God, sangkap na pwedeng makasama sa amin, Lord God, na po, Lord God, walang bisa, Lord God, sa inyong kapangyarihan. Muli, Father God, ito pa aming sinasamo din ang dalangin na may papuri, pasalamat, pagsamba, pagdakila, sa tanging pangalan ng anak na si Yesu Cristo na aming Panginoon at sa gabay patnubay ng Banal at Santong Espiritu. Ang lahat anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Salamat po. Salamat.